Kampiyonato sa Governor's Cup, hangad na makuha ni Justin Brownlee para sa Barangay Ginebra. Si Abarrientos, ibinida kung ano ang nakita niya sa kanilang resident import habang nasa bakbakan ng SMB. At si Coach Tim Cone, inaming malaking nagawa ni Coach Chot Reyes sa TNT na kailangan nilang labanan sa sandaling nagharap na sila sa Best of 7 Championship Series. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa panayam ng media kay Justin Brownlee matapos ang paglikida sa SMB sa Game 6 ng semifinals sa Governor's Cup, hindi na nito itinago ang paghanga kay RHJ. Ganon din ang paghahangad na makuha ang kampyonato ngayong conference sa pamamagitan ng pagsagasa sa TNT Tropang Giga. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin Brownlee sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Sa tingin ko, nasabi ko na to dati pa nung magharap kami dati. Sinubaybayan ko na siya mula nung amateur, high school, college. Mataas na level na yung laro niya. NBA. Para sa akin, dapat nasa NBA talaga siya. Magaling talaga. Maganda to para sa fans. Sana maging entertaining. Sana magawa namin yung dapat namin gawin at manalo ng kampyonato. Okay, so doon tayo sa championship. Actually, lahat naman sila, yung TNT at Ginebra players, nag-ahangad yan sila na manalo ng kampyonato. Hangad nila na gibay ng bawat isa para maisakatuparan nila yung pagkuha ng kampyonato sa Governor's Cup. Sa kaso ng TNT, sila yung defending champion. Kasama rin nila dati si RHJ, di ba? Ibig sabihin, alam na nila yung kilos ng bawat isa. Nung time na yan, andito pa sa kanila si Mikey Williams. Ngayon, wala na siya. So, ano impact ng pagkawala niya sa team? Well, para sa akin, walang impact yun. Bakit natin sinabing walang impact, di ba? Kasi umakyat ulit sila ngayon sa finals nang hindi nila kasama si Mikey. Walang Mikey na tumulong sa kanila. Sila-sila lang yan. Kaya para sa akin, hindi kailangan ni Coach Shot at buong TNT ang isang Mikey Williams ngayon. Pwede sana kung nakasama nila sa elimination tapos hindi nila makakasama sa finals. Yun, pwede pa sigurong sabihin at tagilid sila kasi wala si Mikey. Nawala siya bigla. Pero hindi ganun ang sitwasyon ngayon eh. Totally wala talaga siya sa buong conference. Sa panig naman ng Ginebra, mas lumakas sila ngayon kumpara nung nagdaang Governor's Cup. So bakit natin sinabing mas lumakas sila dyan? Nung time na nagharap kasi sila, hindi na pakinabangan ng mabuti si Justin Brownlee. Nagkaroon siya ng issue sa kalusugan. Na food poison siya, di ba? Nanlambot siya noon, nang hina yung katawan niya. Dinala pa nga ata siya sa ospital nung time na yun eh. Ngayon, iba yung kaso. Walang issue. Sana walang issue kasi di pa naman nagsisimula yung laban eh. Ang sinasabi natin is kung hindi magkakaroon ng problema si Justin na malimit tinatakbuhan ng grupo ni Coach Tim Cone sa mga crucial na minuto kay Ginebra yan or Gilas, posibleng may kalagyan ng TNT ni Coach Chot Reyes. Sa isang side, kung hindi naman mapigil ng Ginebra ang opensa na ilalatag ni Coach Chot like si RHJ, si Optana, si Pugoy, si Nambatak, si Eram, posible talaga may kalagyan ng Ginebra. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, ang #1 online betting site, local and international. Kaya't para makapag-register, i-click lamang ang link sa pinned comment at i-type ang ating promo code na 1xPlayoff para makakuha ka ng up to 12,000 pesos bilang first deposit bonus. Legit, safe at madaling gamitin para sa lahat ng mahilig pumusta sa lahat ng sports, lalo na sa NBA, PBA at FIBA. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglaro na, pero pakatandaan, tumaya lamang ng naaayon sa inyong kakayahan. Habang tila focus na si Justin Brownlee sa paparating na Best of 7 Finals ng Governor's Cup, ibinida naman ni RJ Abarrientos ang mga ginawa ng kanilang resident import dahilan para maging madali ang trabaho ng Barangay Ginebra at tuluyang makapasok sa finals. Tanong, ano nga ba ang masasabi ni RJ kay Justin Brownlee? Tutukan natin ang sinabi ni RJ Abarrientos sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Justin Brownlee, yun lang, wala akong masabi. Kasi hindi lang siya sa offense eh. Nagiging madali yung team namin because of him. Sa mga unselfish plays niya, hindi siya nanghihingi ng bola. Off ball, okay siya. On ball, okay siya. So ganun kabigat ang isang Justin Brownlee sa paningin ni RJ Abarrientos. Pasensyoso base sa kanyang pahayag. Marunong magbigay at marunong tumanggap. Kung nasa kanya yung bola, ini-involve niya yung mga kasama niya. Isang karakter na kailangan sa isang tulad niya na import. Kung tutuusin, hindi naman bago na yung mga ganung papuri para kay Justin. Pero kapag naririnig mo ulit yung mga ganung pahayag ng mga kasama niya, parang masasabi mo na ganung katindi ang isang Brownlee. Anyway, si RJ Abarrientos ay isa rin sa mga kakapitan ni Coach Tim Cone. Walang duda yan. Of course, kasama niya ang buong team. Pero para sa isang rookie na katulad niya, ganun din si Stephen Holt, masasabi mo na lang talaga na sinuwerte sa kanilang Barangay Ginebra. Ang dami-daming rookie, di ba? Pero sa kaso nila, tulad ni Holt,
First time sa PBA, sabak agad sa championship. Ang swerte talaga nila doon. Kung aminado si Arya Barrientos na nagiging madali ang trabaho ng Ginebra kasama si Justin Brownlee, ibinida naman ni Coach Tim Cone na hindi magiging madali sa kanilang grupo ang bakbakan versus TNT Tropang Giga ni Coach Chot Reyes. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jonas Tirado ng Inquirer. Kilala ko siya, kilala niya ako. Matinding trabaho ang ginawa niya. Nagawa niyang isang defensive juggernaut ang team. Nahubog niya ang team around RHJ personality at naging napakahusay na defensive team nila. Kaya saludo ko doon. At yun ang isang bagay na kailangan talaga naming labanan kapag nakaharap namin sila. Sa totoo lang talaga, mahirap kalaban ngayon ang TNT Tropang Giga. Tingin kasi natin, wala silang kulang. Aminin natin yung grupo ni Coach Chot, hindi sila ganun kabigat. Yung mga pangalan nila, hindi ganun katindi yung dating. Pero kapag nag-perform naman sila, dun mo sila makikilala talaga. Tapos kasama pa nila si RHJ. And syempre, yung depensang inilalatag ni Coach Chot Reyes, hindi mo pwedeng baliwalain talaga yon. Yung battle ng TNT at Rain or Shine, nakita naman natin kung paano gumana ang depensa ng TNT doon. So more or less, ganun din ang format na gagawin nila or yung depensang ilalatag nila versus Ginebra. Kaya nga tingin natin ang ganda na magiging serye na to eh. Si Coach Tim Cone, kilala siya sa kanyang triangle offense. While si Coach Chot Reyes, kilala naman siya sa kanyang depensa. Kung ako tatanungin, magiging basihan dito yung resulta ng Game 1. Kung sinong kukuha ng Game 1, mas magiging malaki bentahe nila. Mas magiging inspirado sila. And katulad ng karamihan, ako hindi rin ako pipili kung sino yung napipisil natin na magcha-champion. Walang ganun eh. Ang sa akin lang siguro is kung sino yung hindi matitinag ang ikinasang strategy, yun ang tatanghaling kampiyon ng PBA Governors Cup 2024. So guys, maraming salamat.